Hello guys, welcome back again sa ating programang The Action Mano at sa ating YouTube channel. Miga love shoutout na po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Muli naman po tayo nagbabalik sa ating panibagong video, panibagong reaction mga ka-action, mga kakamping. Ito po yung sinabi ni dating Pangulong Duterte kagabi doon sa San Juan na kung saan nag-proclaim nga ho siya doon, no? Naging ano naman po ito? Naging viral naman po ito sa mga political content creator ho, mga ka-action, ang kanyang sinabi. Di ba? So, ito, in my own opinion lang ha, dito sa sinabi ni dating Pangulong Duterte, parang ramdam niya na yata na hindi malakas ang kanyang iniendorso. Kumbaga, ramdam na siguro niya na matatalo ang kanyang iniendorso. Di ba? Kasi, kung ramdam niya na malakas ang kanyang iniendorso, hindi niya ho ito sasabihin. Alam natin na mahilig po siya mag-joke. Oo, mahilig po siya mag-joke. Kaya nga, hindi siya napapanagot kasi joke lang daw yun. Di ba? Ito po mga ka-action, bago po tayo magtuloy-tuloy, panoorin po muna natin ito. Kasi para sa akin, ang pangit pakinggan. Ngayon, marami kasi sila, ano dapat ang gawin natin? Di, patayin natin yung mga senador ngayon para mabakante. Makapatay tayo ng mga 15 na senador, pasok na tayo lahat. Pero kawawa naman. Pero nakakainis kasi yung, hindi naman lahat. Pero, sabi nga, talking of opportunities, the only way to do it is to pasabugin na lang natin yung ano. PDP laban is Ayan ho, mga ka-action, mga kakamping ka. Aminado siya na nainis siya. Nainis siya. Yun yung solusyon niya. Pero alam naman natin, hindi niya yan tutuhanin. Joke nga lang yan. Pero ang pangit kasi pakinggan pag ganyan ang mga tirada mo o mga strategy mo. Kaya nga po, namimihasa ito si dating Pangulong Duterte magsabi ng kung ano-ano kasi nga ho, hindi siya napapanagot. Kasi nga, joke nga lang. Pero para sa atin, seryoso po ang usapin ng pag-ilik ng isang opisyal dyan sa Kongreso, either sa Senado. Hindi naman tama na mag-joke-joke ka ng ganyan, di ba? Kasi buyag, in case, halimbawa, may mangyari, hindi naman natin hinihingi, ha? Buyag lang po, no? Di ba? Kaya, napakahirap ng mga ganung joke. Napakahirap. Basta, ang psycho ko dito, ramdam niya na talaga na matatalo ang kanyang mga manok. Kaya kung ano-ano na lang ang lumalabas sa bibig. Imbis na mag-advise siya ng maganda kung ano ang mga pwedeng gagawin ng kanyang mga iniendorso, ano niya sa taong bayan, kung anong klase ang kanyang mga iniendorso. Di ba? Hindi yung kung ano-ano ang sasabihin, Jesus. Ano lang to, parang siguro siyempre napikon nga siya kasi aminado siya na nakakainis nga lang di ba? Ibig sabihin napipikon siya sa mga naririnig niya. Okay? So, para sa akin, wala po yan mga ka-action, mga kakampi. Kasi kung sa mga ulitin natin, saan pa kaya sila pwedeng mag-rally na medyo matao na pupuntahan din sila? Pero alam natin kahit papaano, magkakaroon po yan ng mga, siyempre may dadalo talaga yan kahit papaano. Kasi kung sa mga local official, katulad ng mga congressman na nasa district, o alam naman po natin na sobrang dami na pumirma para ma-impeach si Vice President Sara. So yun, isa yun sa mga
mahalagang makinarya ho, mga ka-action, mga kakamping. Pero titingnan ho natin, hindi pa tapos ang laban. Ito lang naman nagtatanong tayo, kung ramdam na ba ni dating Pangulong Duterte ang pagkatalo ng kanyang mga iniendorso. Kasi yan po ang kanyang sinabi, pero hindi naman natin alam kung totohanin niya ba dyan. Bahala ka dyan. Okay? Alam natin na babawi din niya. Joke lang yan. Kasi kung mag-viral naman yung sinabi niya, sasabihin niya, joke lang yun. Gano'n naman talaga si dating Pangulong Duterte, babawiin niya. Okay, so yun lang po ang mga comment ko dyan, mga ka-action, mga kakamping. Maraming salamat po sa ating mga viewers, Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day, everyone. Beautiful.